Digmaan, isang kaguluhang nag-iiwan ng takot, trauma at kumikitil sa buhay ng napakaraming tao. Pangyayaring hindi maunawaan ng iilan ang tunay na dahilan kung bakit at paano ito nagsimula. Ang alam lang nila, kailangan nilang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ito ang buhay ng ating mga kababayan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Bago ko simulan ng kwento, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, Pepeng Arcangel, mag-subscribe ka na. I-hit mo na din ang like button at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa mga Tagalog horror stories. Kwentong aswang, kwentong engkanto, kwentong agimat, kwentong mutya, kwentong anting-anting, at mga kwentong kababalaghan na hango sa tunay na buhay. Yun lang mga kapepe. At simulan na natin ang kwento. Dahil sa hindi pagtupad ng mga Hapones sa pangakong bibigyan ng kalayaan ng mga Pilipino, walang laya sa pagkilos at paggalaw ang karamihan. Ang sinumang mahuling lalabag, paniguradong makukuha ang malagim na kamatayan. Sa panahong ding ito, mataas ang datos ng bilang ng mga namamatay, hindi lamang dahil sa dahas, kundi dahil na din sa iba't ibang sakit. Mapalad ang mga mamamayan sa maliit na bayan ng Timog Kanlurang Kabisayaan. Sa bayan ng San Ildefonso, naninirahan ng isang sikat na albularyo at manggagamot na si Lolo Paeng. Bagamat hirap din sa pamumuhay, nagagawa niyang paglingkuran ang mga kababayan sa pamamagitan ng kanyang angking galing sa panggagamot. Dahil hindi pa naman masyadong nasasakop ng mga dayuhan ng bayan, maituturing na may kapayapaan pa sila kumpara sa ibang panig ng bansa. May anak na lalaki si Paeng, si Benedicto, isang mabait, mapagmahal at magalang na binata na kanyang katulong sa araw-araw na gawain. Hindi lamang sa panggagamot kilala ang matanda, kundi maging sa galing nito sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento, anuman ang uri nito. Marahil dahil taglay nito, ang isang mutyang may basbas na mga sinaunang babaylan at ayon sa kwento, bihasa ito sa paggamit ng lihim na karunungan, bagay na talaga namang hinahangaan ng lahat. Laman ng iba't ibang balita ang nangyayaring gulo sa bansa. Kaya naman maging ang mga taga-bayan, labis na din ang takot na nararamdaman dahil batid nilang darating ang araw na matutuntun sila ng mga dayuhan. Kapag nangyari ang araw na iyon, maging ang kilalang si Paeng, walang magagawa upang ipagtanggol sila. Dahil sa kanyang edad, alam niyang walang ibang maaaring magpatuloy ng kanyang nasimulan kundi ang anak na si Benedicto. Kaya naman sa edad na 8, minulat niya na ang kaisipan ng anak sa iba't ibang aspeto ng lihim na karunungan. Mula sa mga dasal, engkantasyon, orasyon at mga bagay na dapat isaalang-alang o gamitin. Bagamat bukas ang loob ni Benedicto na tanggapin ang tungkulin para sa ikaliligaya ng ama, maging ng mga kababayan, suportado din siya ng kasintahang si Agnes. Ang babaeng nakikita niyang makakasama niya panghabang buhay, bagay na hindi naman tinutulan ni Paeng. Isang araw, dumating ang isang masamang balita sa kanilang bayan. Namata na ang ilan sa mga sundalong Hapones na umaaligid sa kanilang bayan at karatig lugar. Dinig na din ang ingay ng mga pagsabog, dala ng matinding bakbakan. Paano na tayo ngayon? Hindi naligtas ang ating bayan laban sa kanila. Walang awa ang mga dayuhang yun. Umingay ang paligid sa papalakas na bulong-bulungan ng mga dumalo. Bilang pinuno at ginagalang, sinubukang pakalmahin ni Lolo Paeng ang lahat. Maghulos dili kayo. Kailangan nating pag-isipan ang mga gagawing hakbang. Ayon sa aking mga kaibigan, kakaiba ang mga armas nila. Hindi natin kayang labanan. Maya-maya pa, isang lalaki ang tumayo sa unahan at nagsalita. Malakas man ang kanilang puwersa, ngunit hindi ibig sabihin nun, wala na tayong gagawin.
Hindi natin dapat hayaang daigin tayo ng takot. Kailangan nating lumaban. Siya si Emong, isa sa pinakamatapang at makisig na lalaki sa baryo. Iminungkahi niyang sumama sa samahang binubuo ng mga rebelde. Kabilang sa mga rebelde, ang mga kalalakihan sa iba't ibang panig ng nayon na naglalayong labanan at pabagsakin ang Imperyong Hapon. Ayon kay Emong, may mga armas ang mga rebelde na magagamit pang laban sa mga kalaban. Ito ay hindi naman tinutulan ng mga kalalakihan at nangakong sasama sa grupo. Buo ang kanilang loob na protektahan ang kani-kanilang pamilya. Delikado ang ganong desisyon para kay Paeng, ngunit wala din namang ibang maaaring gawing hakbang. Maging ang gobyerno ng bansa, tila ibong nakakulong sa hawla at kontrolado ng mga dayuhan. Nilista ni Emong ang mga pangalan ng mga sasama. Sinabihan ding mag-asikaso na ng mga gamit sapagkat tutulak na sila sa bundok para maghanda kasama ng iba pang kagrupo. Walang oras na dapat sayangin. Sigurado ka bang sasama ka sa kanila, anak? Tanong ni Paeng kay Benedicto habang kumakain sila ng hapunan. Sa ekspresyon ng mukha ni Benedicto, mukhang malayo ang iniisip nito. Nakatitig lamang sa pagkain sa hapag. Binalingan ng tingin ang amang nag-aalala. Opo, ayoko din namang manatili na lamang dito at walang gawin habang marami ang namamatay dahil sa nangyayaring gera. Bumuntong hininga ang matanda. Nais man niyang pigilan ang nag-iisang anak, ngunit wala din siyang magagawa. Nababalot ng takot ang kanyang puso. Kung pwede siya na lamang ang sumama, gagawin niya yun. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, malabo na yun. Kung ganon, hangad ko ang iyong kaligtasan, anak. Palagi kang mag-iingat. Pagkatapos maghapunan, nagpa siyang binata na makipagkita sa kasintahang si Agnes. Nais ni Benedicto na makita at makausap ang minamahal bago tuluyang umalis sapagkat hindi niya alam kung hanggang kailan ang itatagal niya bago siya makauwi. Nakakulong ang binata sa mga bisig ng kasintahan. Nakahilig ang mga ulo sa balikat ni Benedicto habang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Maliwanag ang buwan at nagsisilbing ilaw sa paligid. Nabalot ng maikling katahimikan ng dalawa habang hagka ng isa't isa. Aalis ka na bukas na madaling araw. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Malungkot na tanong ni Agnes. Kailangan kong gawin to. Ayoko magpakita ng takot. Ayoko magsisi sa huli kung may mapahamak na isa sa aking mga mahal sa buhay dahil wala akong nagawa. Kumalas si Benedicto sa pagkakayapos sa dalaga. Hinawakan ang mukha ni Agnes at saglit na tinitigan niyon. Kitang-kita niya ang mga luhang nangingilid sa mga mata nito. May kirot sa kanyang puso at parang gusto niya na lamang umatras. Ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhang maipagtanggol ang mga minamahal. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Agnes. Pangako, mahal ko, babalik ako. At sa pagbalik ko, malaya na tayo sa kamay ng mga manlulupig. May magandang kinabukasan na para sa atin. Aantayin ko ang araw ng pagdating mo, mahal. Maraming salamat sa sakripisyo. Isang matamis na halik ang binigay ni Agnes kay Benedicto. Kasabay ng pagpatak ng mga luha, dala ng pangungulila sa minamahal dahil sa pag-alis nito. Walang kasiguraduhan kung kailan muling mahahagkan ang isa't isa. Sa pagputok ng araw, nabalot ang bayan ng kalungkutan. Mga pamilyang maiiwan ng mga kalalakihang nanindigan para sa kalayaan. Kagaya ng iba, hindi din mapigilan ni Paeng ang labis na kalungkutan sa pag-alis ng nag-iisang anak. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang itatagal ng kanilang pagkakawalay dahil walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ang itatagal ng gera. Baunin mo ito sa iyong pag-alis. May basbas yan at pangontra sa mga masasamang elementong maaaring manakit sa iyo, anak. Bilin ni Paeng, sabay sabit ng kwintas sa leeg ng anak. May pangil iyon na tila galing sa isang mabangis na hayop bilang palawet. Marangin na plos ni Benedicto ang palawet
Napangiti nang mapagtanto kung ano iyon sapagkat naikwento na ng kanyang ama ang patungkol doon. Si tatay talaga hindi naman aswang o engkanto ang kakalabanin namin. Mga dayuhang may mga armas at bomba. Hindi naman kakayanin ng anting-anting ang mga yun. Nakangiting biro niya. Isang pingot sa kaliwang tenga ang inabot ni Benedicto sa ama. Ikaw talaga, hindi na mawala sa'yo ang madalas na pagdududa sa kakayahan ng mga anting-anting. Ay, mabisa ang mga yan. Huwag ka lang mawala ng tiwala. Mahigpit na niyakap ni Paeng ang anak. Wala man siyang yaman o mamahaling kagamitan. Ang nag-iisang anak ang nagsisilbing kanyang kayamanan na hindi niya ipagpapalit. Kumalas ang dalawa sa pagkakayakap nang dumating si Emong para sunduin si Benedicto. Nagpaalam na siya sa kanyang ama at hindi na muling nagpakita ng lungkot upang hindi na madagdagan pa ang bigat na nararamdaman ni Paeng. Habang naglalakad papunta sa bukana kung saan nakatipon ang iba pang makakasama, may inabot si Emong sa kanya. Pinabibigay ni Agnes, hindi na niya nagawang iabot sa iyo ng personal sapagkat labis ang kanyang kalungkutan sa iyo pag-alis. Wika ni Emong. Magkahalong ngiti at lungkot ang naramdaman ni Benedicto nang makita ang litrato ni Agnes. May nakasulat sa likod nito na nagsasaad na kahit malayo sila sa isa't isa, tignan lamang niya ang litrato upang maibsan ang pangungulila nito. Hangad din ng dalaga ang makabalik ang kasintahan ng ligtas. Isinuksok iyon ng binata sa kanyang pitaka. Nang makarating sila sa kuta ng mga rebelde, tila nagulat sila at nanibago si Benedicto. May mga sugat ang lalaki na nakaratay sa banig habang nilalapatan ng lunas. Ang iba naman, naglilinis ng mga armas gaya ng baril at gulok na ginagamit laban sa mga kalaban. Napapaisip siya kung tama ba ang desisyon niyang lisanin ang bayan at sumama sa grupo. Ngunit huli na para magsisi. Kailangan niya na lamang tatagan ang kanyang loob. Kasama ng iba pang bagong dating, isa-isa silang pinakilala sa pinuno ng rebelde, pati sa iilang may mga katungkulan. Pinaliwanag sa kanila ang layunin ng grupo. Ang mga paghahandang gagawin nila gaya ng pagsasanay sa paghawak ng baril, pakikipagbuno at kung paano gagalaw kapag may nakaengkwentro. Pati na din ang mga planong nabuo kung paano ang dapat gawin sa pagsalakay. Mga 1 linggo pa lamang ang nagtatagal at ginagamay pa din niya ang mundong kanyang pinasok. Sa kabilang dako, may isang nakakagulat na balitang natanggap si Agnes. Kasama ng kanilang ina, tinungo nila ang bahay ni Lolo Paeng upang ipatingin ng kanyang kalagayan. Tuwing umaga, naduduwal siya, nahihilo at palaging hinahapo kahit hindi naman kumikilos masyado. Nag-aalalang kwento ng ina kay Paeng. Tinitigan ni Paeng si Agnes saglit, kinuha ang kanang kamay at pinulsuhan. Sunod na pinagmasdan ng paghinga nito. Sinintro ang tingin sa bandang baba ng lalamunan ng dalaga. Muling pinakiramdaman ng pulso habang nakapikit ang mga mata. Sa pagmulat ng mga mata, sigurado na siya sa kanyang obserbasyon. Mang Paeng, ano po ang lagay ko? Tanong ni Agnes. Marahil ay masyado mong iniisip si Benedicto. Hindi ka na din masyadong nakakakain. Dala ng labis na pag-iisip at kalungkutan. Uwi ka ng matanda habang inaalalayang umupo ang mag-ina. Hindi ko po maiwasan. 1 linggo mula nang umalis siya, iba na din ang pakiramdam ko. Naduduwal ako sa umaga o kahit makaamoy lamang ako ng kung ano, lalo na sa pagkain. Paliwanag ni Agnes. Natigilan ng matanda. Hindi yan makakabuti sa inyong mag-ina. Nagtaka si Agnes sa tura ng matanda. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Paeng? Nagdadalang tao ka, Agnes. Ang iyong nararamdaman, senyalis na ikaw ay buntis. Nakakalungkot lang na wala si Benedicto dito para malaman na siya ay magiging isa ng ama. Pinayuhan ni Paeng si Agnes sa mga bagay na dapat gawin upang mapangalagaan ang sarili at ang batang nasa sinapupunan ng kanyang apo.
Buong loob na inalay ni Benedicto ang sarili upang matutunan ang mga dapat matutunan. Sa pagdaan ng araw, naging bihasa siya sa paggamit ng iba't ibang armas. Nagbago din ang hubog ng kanyang katawan dahil sa matitinding ensayo. Humulma ang dibdib, braso, maging ang mga hita nito. Nang mapansin ang kanyang gilas at galing sa pakikipaglaban na pagkasunduan ng mga grupo na isama na siya sa operasyon. Agad siyang kinausap ng pinuno at isinama sa pagpupulong para sa isang ataking gagawin. Bukas ng gabi, dadaong ang maliit na bangka. Lulan ang ilang Hapones doon sa pampang ng Don Mariano, hilagang bayan ng San Ildefonso. Ayon sa impormante, balak nilang gawing sentro ng kalakalan ang pampang sapagkat konektado doon ang ilang pampayan. Kung ganon, tatambangan natin sila sa oras na lumapag sila sa pampang, saka tayo aatake. Dagdag ng isa pa. Sinang-ayunan ng pinuno ang mga mungkahi ng mga membrong kabilang sa operasyon. Tahimik na nakikinig si Benedicto sa usapan. Kailangan niyang lubos na maintindihan ang mga gagawin sapagkat ito ang kanyang unang sabak sa pakikipaglaban. Iniisip pa lamang niya, nakikitil siya ng buhay. Halos bumaliktad na ang sikmura niya sa kaba. Tinandaan niya ang magiging pwesto base sa mapa at ang mga bilin ng pinuno. Pagkatapos ng pulong, naghanda na sila. Mula sa mga panustos galing sa bayan at syudad, nagtulong-tulong sila upang gumawa ng bomba. Sako-sako ang mga pulborang dumating at nakakahon ang mga baril, pati ang mga bala. Seryoso ang mga rebelde sa kanilang layunin. Suportado sila ng mga aspeto gaya ng pinansyal at mga kagamitan. Maging ang ilang mayayaman, nagpaabot ng tulong kapalit ng pangakong kaligtasan at kalayaan laban sa mga mananakop. Ang gabi ng pagsalakay, tahimik na pumwesto at nag-abang ang grupo. Kanya-kanya ng mga armas gaya ng baril, kutsilyo at bomba. Ikinubli ang mga sarili sa mga puno at mga palumpong. Habang nag-aantay ng tamang panahon sa pagsugod, hindi maalis ni Benedicto ang kanyang kaba. Nanghihina ang kanyang tuhod. Sadyang nakakabingi ang katahimikan sa paligid. Dinig ni Benedicto ang kabog ng kanyang dibdib. Nang maulinagan ang pagdating ng dalawang bangkang tumaong sa pampang, doon na nagsimula ang pag-atake. Kasabay ng pagsabog ng mga hinagis na bomba, sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Bagamat nagulat ang mga Hapon sa pagsalakay, nagawa pa din nilang dumipensa. Nakipagpalitan sila ng putok sa mga rebelde. Dahil madilim at makapal ang usok, likha ng mga bombang sumabog. Hindi napansin ng mga rebelde na may kasunod pa pala ang inaasahang dalawang bangka. Mali ang kalkula nila sapagkat may mga dumating pa. Panay ang sigaw ng mga Hapon sa kanilang lengguwahe na waring nag-uutos sa kanilang mga kasamahan. Naglundagan ng mga rebelde at hinugot ang mga gulok. Nakipagbuno sa mga Hapon gamit ang pisikal na pamamaraan. Alalay lamang si Benedicto, panay ang putok ng baril. Puntirya ang kalaban na kanya namang tinatamaan. Nang maubos ang kanyang bala, sumuong na din siya kasama ng iilan at nag-umpisang makipagbuno. Agad niyang hinila ang isa sa mga Hapon. Niapos ng braso ang leg, saka ginilitan gamit ang kutsilyo. Blanko na ang isip niya, marahil dala ng takot para sa kanyang buhay. Walang habas na kinikitila ng buhay ang sinumang dayuhang mahahagip ng tingin. Ngunit kulang ang kanilang bilang. Napagtanto nilang hindi lamang 4 na bangka ang dumating na may lulang 10 Hapones, kundi 10. Atras na mga kasama! Wika ng isa sa mga kasamahan ni Benedicto. Nagpulasan ng mga ito nang magpaulan ng balang mga kalaban. Dahil wala ng sapat na armas sa mga rebelde, wala silang nagawa kundi ang matras. Subalit huli na para sa ilang kasamahan
sapagkat tinamaan na sila ng mga bala. Bumulagta ang mga ito sa lupa. Madidinig na ang sigaw ng hinagpis at paghingi ng tulong mula sa kasamahan. Hindi na malaman ni Benedicto ang kanyang gagawin. Tila naparalisa ang katawan sa takot. Agad siyang hinatak ng isa sa mga kasama niya at kinlatkad. Teka lang, paano sila? Ang iba sa kanila, sugatan lamang. Hindi pa patay. Tulungan natin sila. Wika ni Benedicto. Tila walang nadidinig ang kasama niya. Humigpit ang hawak sa kanyang damit habang darag-darag siya. Hinabol sila ng ilang Hapones habang nagpapaputok ng baril. Walang nagawa ang grupo, kundi ang tumakbo ng mabilis. Buti na lamang at kabisado nilang pasikot-sikot sa masukal na kagubatan. Alam nila ang daan pabalik sa kuta nang hindi nasusundan ng kalaban. Nang makatiyak na malayo na at ligtas na sa kapahamakan, nagtipon-tipon sila sa batis sa paanan ng bundok. Buhay pa ang ilan sa kanila. Bakit natin sila iniwanan? Akala ko ba walang iwanan sa grupong to? Mahigpit ang kuyumpos ng kanyang mga kamay sa kuwelyo ng lalaki. Nanlilisik ang mga mata at nanginginig ang katawan sa galit. Dahil ganon ang realidad ng gera. Kadalasan, kailangan magsakripisyo para sa kaligtasan ng ilan. Kung magpapakabayani ka, sige, isugal mo ang iyong buhay. Bumalik ka doon at iligtas sila. Akmang susuntukin ni Benedicto ang lalaki nang hinawakan ng isa pang kasapi ang kanyang kamay. Tama na. May punto siya. Kung lahat tayo namatay, lalo lamang mapipilayan ang samahan. Mapuwersang tinulak ni Benedicto ang lalaking nakaaway niya at bumagsak yon. Hindi mapigilan ang maiyak nang makita ang bakas ng dugo sa kanyang mga kamay at damit. Hinugasan niya iyon sa batis. Saglit na napatitig sa kanyang refleksyon mula sa tubig. Bumalik sa kanyang isipan kung paano niya pinatay ang mga kalaban, ganoon din kung paano pinatay ang kanyang mga kasamahan. Sa puntong iyon, nabalot ng galit ang kanyang puso. Nanaig ang pagnanais na maghiganti. Halika na, kailangan na nating makabalik sa kuta. Simula ngayon, kailangan mo nang alisin ang awa. Walang awa ang mga dayuhan. Tiyak ako na wala ding awang papaslangin ng mga hayop na yon ang mga mahal natin sa buhay. Tahimik na tumayo si Benedicto at sumunod sa mga nakaligtas na kasamahan niya pabalik sa kuta. Lumipas pa ang mga buwan, mas lalong nag-alab ang galit ni Benedicto sa mga Hapones. Mas namulat ang mga mata at kaisipan sa kalapastanganan ng mga dayuhan. Mas kinakitaan din siya ng galing, kaya naman palagi na siyang kasama sa mga operasyon. Mas nakilala ang kanyang pangalan. Sa kabilang dako naman, malaki na ang tiyan ni Agnes. Walang araw na hindi siya nangungulila sa kanyang kasintahan. Mabuti na lamang, nandoon si Lolo Paeng upang alagaan siya, kasama na din ng kanyang mga magulang. Palagi siyang nagdarasal na sana ligtas ang kanyang kasintahan at sana'y makauwi pa ito ng buhay. Isang tanghali, habang kumakain ay bigla na lamang hindi mapakali si Agnes. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang nararamdaman. Naninikip na lamang ang kanyang dibdib. Agad niyang hinanap ang mga magulang sa bahay upang humingi ng tulong. Kasabay ng kanyang sitwasyon ay ang hindi inaasahang pangyayari sa grupo nila Benedicto. Habang pabalik ng kuta, galing sa isang operasyon sa bayan, natambangan sila ng mga Hapones. Bigla na lamang silang pinaulanan ng bala, kung saan halos lahat ng kasamahan niya nasawi. Sinubukan nilang manlaban. Nakipagpalitan sila ng putok, subalit ang bilang nila walang laban sa bilang ng nakaabang na kalaban. Tanging si Benedicto na lamang ang nanatiling buhay. Hanggang sa isang bala ang bumaon sa kanyang kaliwang balikat, sanhi upang mapabagsak siya. Nagmadali siyang nagtago sa isang puno habang umaagos ang dugo sa kanyang braso. Sa pagkakasandal sa puno at sa pagkakapatay ng mga kasamahan, ramdam na ni Benedicto
na ito na ang kanyang katapusan. Binunot niya ang kanyang pitaka at kinuha ang litrato ni Agnes. Pumatak ang luha habang pinagmamasdan ito. Maya-maya pa, isang dagok ng baril ang tumama sa kanyang sentido. Halos mahilo si Benedicto at bumagsak sa lupa. Kinladkad siya ng isang Hapones at hinarap sa kanilang general. Nanlumo siya nang makita ang mga bangkay ng mga kasamahan. Tuguan ang mga iyon. Napapalibutan siya ng mga kaaway. Sa kabilang banda, sumisigaw ng tulong si Agnes. Naninigas at nananakit ang kanyang tiyan. Hudyat na mga anak na ito. Agad namang sumaklolo ang mga magulang nito. Tinawag ang komadrona sa bayan. Habang inaakay ay biglang nabasag ang baso sa lamesa nang wala namang gumagalaw. Bigla niyang naisip si Benedicto. Sa puntong iyon, umagos ang tubig sa kanyang mga hita. Halos mamilipit siya sa sobrang sakit. Sunod-sunod na suntok at tadyak ang tinatanggap ni Benedicto mula sa mga kaaway. Pilit na pinapaamin kung nasaan pa ang ilang kasamahan. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ko ipagkakalulo ang mga kasamahan ko. Agad siyang tumayo at sinunggaban ang isa sa mga Hapones habang hawak ang kutsilyo. Ngunit dahil sa mga sugat na natamo, hindi na maayos ang balanse niya. Nakailag ang kalaban at muli siyang sinapak. Nag-uusap ang mga ito sa salitang hindi niya maunawaan. Habang gumagapang, isang putok ng baril ang umalulong. Bumao ng bala sa kanyang likuran. Napagpa siya ng mga Hapones na patayin na siya dahil wala siyang kooperasyon. Hinahabol na din ni Agnes ang hininga sa bawat mapuwersang pag-ire. Buong lakas na nilalabas ang anak nila ni Benedicto. Nanghihina na din siya, ngunit sa buong proseso, tanging si Benedicto ang nasa isip at ang imahinasyon ng masayang pamilyang mabubuo sa pagbalik nito. Humugot ng malalim na hininga at buong lakas na sumigaw. Sa pagbigay ng katawan, iyak ng sanggol ang natinig. Lalaki ang anak nila ni Agnes at Benedicto. Sa kabilang banda naman, tatayo pa sana si Benedicto nang isa na namang putok ang kanyang natinig. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Doon na unti-unting nawala ang kanyang malay. Bago tuluyang malagutan ng hininga, sumulyap muna sa hawak na litrato at saka bumulong. Patawad, mahal ko. Hindi na ako makakauwi sa'yo. Mahal na mahal kita. Tumingala sa langit habang nanlalabo ang mga paningin. Patawad, Ama. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang pangatlong putok ng baril ang tuluyang tumapos sa buhay ng binata. Benedicto, nais kong isunod ang pangalan niya sa kanyang ama. Wika ni Agnes habang nanghihinang pinagmamasdan ang umiiyak na sanggol sa kanyang tabi. Naluluha sapagkat wala sa kanyang tabi ang kanyang kasintahan at hindi nasasaksihan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Nangangamba na baka may nangyaring hindi maganda sapagkat 9 na buwan silang walang balita dito. Tanging pagdarasal na lamang ang nagagawa at umaasang isang araw makakauwi din si Benedicto. Ligtas at buhay. Sa pagpanaw ni Benedicto, tila lumuha ang kalangitan. Bumagsak ang ulan at umagos ang dugo mula sa mga bangkay. Huli na nang dumating ang mga kasamahan at tumambad sa kanila ang mga bangkay. Dahil sa hirap ng buhay, sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones, walang kakayahang pinansyal ang mga rebelde upang mabigyan ng maayos na libingan ang mga nasawi. Wala na din silang halos makuhang suporta sa mga kapanalig. Gaya ng nakakagawian
ng mga Pilipino ng mga panahong iyon. Binabalot nila ang mga bangkay sa banig at saka binabaon sa lupa. Ganon din ang ginawa nila bago tuluyang ibaon sa lupa ang mga katawan. Nagbigay sila ng huling respeto, lalong-lalo na kay Benedicto, dahil sa katapangan at katapatan nito. Ipagpapatuloy nila ang layuning mapuksa ang mga kaaway, anuman ang maging kapalit. Pagmulat ng mata ni Benedicto, nasa isang madilim na lugar na ito. Tila nasa gitna ng kawalan. Sinubukang tumawag sa mga kasamahan, ngunit walang nauulinikan. Ang kanyang hubad na katawan, binabalot na ng lamig. Napagtanto niyang naglalakbay na siya patawid sa kabilang mundo. Ito na ba? Ito na ba ang daan papuntang impyerno? Dahil ba naging mamamatay tao ako, kaya doon ang aking diretsyo? Maya-maya pa, lumitaw ang imahe ni Agnes sa kanyang harapan. Agad niya itong niyakap, ngunit tumagos lamang ito. Sumunod ay ang imahe ng kanyang amang si Paeng. Sinundan ang mga kasamahan sa rebelyon. Panghuli, ang mga Hapones kung saan walang awang pumapatay ng mga inosente. Nabuhay ang puot at galit sa kanyang puso. Biglang may isang itim na usok ang nagsimulang pumalibot sa kanyang katawan. Napalitan ang masayang alaala ng galit at paghigante na nagpapakapal sa usok. Binalot ang kanyang hubad na katawan. Katawang uhaw na uhaw at naghahanap ng buhay na maaagaw. Nagsimula na maglakbay si Benedicto. Ngunit sa puntong ito, iba ang direksyon niya. Alam niya kung saan papunta, sa lugar kung saan ang lahat ay nagmula. Kamusta ang iyong pakiramdam, Iha? Tanong ni Paeng kay Agnes, isang tanghali nang dumalo ito. May dala-dala siyang mga prutas. Ayos naman po, Mang Paeng. Lumalaking matakaw ang apo niyo. Manang-mana sa ama. Kamukhang-kamukha nga siya ni Benedicto. Sana'y makauwi na siya nung masilayan niya ang kanyang anak. Bakas sa boses ng matanda, ang labis na pangungulila nito. Pilit na nilalabanan ang ideyang baka napahamak na ang anak at hindi na muling makakabalik pa. Nanatili doon si Paeng hanggang hapunan upang makasama ang apo. Sa gitna ng kanilang pagkain, isang hindi inaasahang bisita ang naghanap sa matanda. Macario, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Mang Paeng sa isa pang matanda sa labas ng bahay nila Agnes. Magiliw na pinatuloy nila Agnes ang bisita ni Mang Paeng. Pinakilala niya ito bilang isang albularyo at mantatawas mula sa kabilang panig ng bayan. Balisa si Macario at hindi mapakali. Tinuro ng kapitbahay sa akin na dito ka makikita. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw na lang ang kilala kong gumagamit ng lihim na karunungan na nasa ikalimang antas. Ayaw mong madinig nila Agnes ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit walang nagawa si Mang Paeng. Pinaupo niya si Macario at seryosong nakinig sa pakay nito. Inilahad ni Macario ang kwento at ang kanyang sadya. Nabalot ng takot ang pamilya ni Agnes habang nakikinig sa sinasaad ng bisita. Pasatsat. Hindi ko maunawaan. Ngayon ko lamang nadinig ang ganyang pangalan ng isang elemento. Bulalas ni Paeng. Tama ang iyong nadinig. Ito ang bansag na binibigay ng mga tulad natin na nakaengkwentro ang masasamang elemento. Hindi lamang sila iisa. Madami sila. Sagot ni Mang Macario. Napatayo si Mang Paeng sa kanyang kinauupuan. Anong uri ng isang pasatsat iyan? Pasatsat. Pasatsat na ang ibig sabihin. Sumaksak. Dahil sa hirap ng buhay sa gera,
Binabalot sa banig ang mga namatay at binabaon sa lupa bukod sa sementeryo dahil uso na din ang nakawan ng nicho. Bukod pa dito, mahalang mga kabaong, ang mga pasatsat ay elemento kung saan ang katawan nito balot ng banig. Inaag na sa muka at isa lamang ang paningin. Ito ay ang mga bangkay ng nasawi ngayong ikalawang giyera ng Hapon. Nilalamon niya ng buong biktima, ang kaluluwa ng biktima, ang papalit sa katawan ng nasa banig at ang kaluluwa ng unang may-aring pasatsat. Makakalaya. Ito ang dahilan kung bakit walang katawang natatagpuan. Inuunawa ni Mang Paeng ang mga tura ni Macario, ngunit may mga parting naguguluhan ito. Ngunit bakit ako ang iyong hinihinga ng tulong? Napatayo na din si Macario at tumawak sa kaliwang balikat ni Mang Paeng. Upang mapuksa ang pasatsat, kailangan masaksak ito ng talim ng kutsilyo o espada. Ngunit hindi madali ang makalapit sa kanila. Bukod sa masangsang na amoy na lumalabas kapag nabubuksan ng banig, maliksi din silang kumilos. Ilang kasamahan na natin sa paggamit ng mahika ang napaslang. Bihasa ka sa paggamit ng pamako at bakod bilang nasa ikalimang antas ng iyong karunungan. Nais kong turuan mo ako. Maaring ako ay maedad na, subalit magagawa ko pa din naman. Nais ko ding ituro ito sa iba pa, nang sa gayon mapaglabanan ng bagong elementong naghahasik ng lagim. Saglit na nanahimik ang lahat. Malalim ang iniisip ni Mang Paeng. Magdudulot ng kaukulang lakas ang pagsasali ng karunungan, ngunit kung iyon ang paraan upang makatulong sa iba, walang pagdadalawang isip niyang gagawin iyon. Isa pa, kailangan din ng dagdag na proteksyon, lalo na't banta ito sa kanyang apo. Sige, pumapayag ako. Kailangan na nating magsimula. Bago magpaalam, isang sigaw sa labas na tinatawag ang pangalan ni Paeng ang kanilang natinig. Namumutla ang isang lalaki. Hinahabol ang kanyang hininga. Kinuwento niya ang kanyang nasaksihan. Isang malahalimaw na balot ng banig ang muntik nang tumapos sa kanyang buhay. Mabuti na lamang at nakatakbo pa siya. Doon nila nakumpirma na ang elementong kinatatakutan ng ibang tagabayan ay nakarating na sa kanila. Tinuro ng lalaki ang lugar kung saan niya nakaengkwentro ang pasatsat. Macario, humayo na tayo. Mabilis na aya ni Mang Paeng. Agad na tinungo ng dalawa ang lugar. Bago tumungo, may dinaanan muna si Paeng sa kanilang bahay. Nasa kalsada ang pinangyarihan ito. Kalsada nga ang palagi ang lugar kung saan nagpapakita ang mga pasatsat. Hinaharangan niya ang sino mang dumaraan. Maswerte ang lalaki sapagkat sobrang bihira ang nakakaligtas sa atake nun. Paliwanag ni Mang Macario. Iginala ng dalawa ang mga mata sa paligid. Malamig ang hangin umayapos sa kanilang katawan. Naglakad-lakad si Paeng. Hinahanap niya ang elementong kakaiba ang uri. Hindi niya napansin ang anino ng nilalang na papalapit sa kanya. Paeng, sa likod mo! Sigaw ni Macario. Mabilis na nakailag si Mang Paeng at muntik nang matumba. Tumambad sa kanyang harapan ang pasatsat na kinatatakutan ng karamihan. Gamit ang isang engkantasyong winika ni Macario, nagpakawala ng mapuwersang hanging humahagupit sa nilalang. Ang ataking iyon, tila walang talab sa pasatsat. Si Macario ang pinagbalingan nito. Mabilis na lumundag sa matanda at sinakal siya nito. Gumamit ng sabulag na engkantasyon si Macario. Sa irita ng pasatsat, binalibag siya nito. Akmang lalamunin na sana siya ng nilalang na iyon, ngunit agad namang umatake si Mang Paeng mula sa likuran nito. Tila na ulinigan nito ng pasatsat at nasuwag siya.
bumagsak din siya sa semento. Sa alulong ng pasatsat, tila gomang nabanat ang banig na nakabalot sa kanyang katawan. Pumulupot ito sa katawan ni Macario. Tila sawang nakapulupot ang banig na unti-unting humihigpit hanggang sa tuluyang mabali ang mga buto sa katawan ng biktima. Sa pagkakataong iyon, hinihila niya papalapit ang matanda. Upang mailigtas ang kaibigan, ginamit ni Lolo Paeng ang kaalamang tanging nasa ikalimang antas lamang ng karunungan ang nakakaalam. Nag-orasyon sa wikang Latin si Lolo Paeng. Tila kontrolado ng isip ni Paeng ang anumang kumikilos sa paligid. Ito ang kakayahan ng bakod. Tila paralisado ang katawan ng pasatsat. Umalulong dala ng pagpupumiklas. Noxia fulmin, morsum monstransem. Sa pagbigkas nito, isang malakas na kulog ang natinig. Kasunod ng mabilis na kidlat na tumama sa nakatayong pasatsat. Napaluhod ito habang nagliliyab ang kanyang katawan. Ngunit binalutan niya na lamang ng banig ang kanyang buong katawan at namatay din ang apoy. Hindi mamamatay ang pasatsat gamit ang kahit anong elemento. Kailangan masaksak at maibaw ng talim sa kanyang banig. Sigaw ni Macario. Sinaksak ni Mang Paeng ang sahig gamit ang punyal. Ito ang paraan ng pamako. Tila may kuryenteng gumapang papunta sa anino ng nakatayong pasatsat. Umakyat ang malakuryenteng iyon sa katawan ng pasatsat hanggang sa naging mga matatalim na punyal na tumarak sa buong banig na nakabalot sa pasatsat. Samantala, sa bahay nila Agnes, hindi pa din siya mapakali. Panay ang sulyap sa bintana. Kinakabahan din sa kalagayan ng Lolo Paeng niya. Maya-maya pa, sa huling sulyap, namataan niya ang isang pamilyar na imahe, si Benedicto. Nakangiti sa kanya habang nakatayo sa labas. Nabigla siya sa kanyang nakita. Agad na pinakarga ang anak sa kanyang ina. Kumuha ng tela at pinandong sa ulo saka lumabas. Ngunit wala na doon si Benedicto, kundi nasa bandang daan palabas. Tila inaengganyo siyang sumunod dahil tumalikod ito at naglakad. Agad namang hinabol ni Agnes ang papalayong si Benedicto habang tinatawag ang pangalan nito. Tila bingi naman ang babae sa babala ng kanyang ina na delikado ang paglabas. Habang tuluyang naghihirap ang pasatsat sa natatanggap na pinsala mula sa tigalpo ng pamako ni Mang Paeng, binunot ng matanda ang nakabaong punyal sa sahig at marahang naglakad papalapit. Muling nagdasal, inangat ang punyal habang hawak ng dalawang kamay at buong puwersang binaon sa katawan ng pasatsat. Napatras siya ng may lumabas na itim na usok mula sa banig. Napansin niya ang isang bagay na lalaglag mula dito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Paeng nang makita ang isang pamilyar na bagay. Kwintas na may palawit na pangil. Katulad iyon ng pinabaong anting-anting sa anak na si Benedicto. Nag-iisa lamang iyon sapagkat pangil ng itim na lobo ang palawit na angkan lamang nila ang may-ari. Ngunit paanong nasa pasatsat ang bagay na iyon? Maaari bang napaslang ng pasatsat ang kanyang anak at ang kaluluwa nito ang pumalit sa loob ng banig? Ngunit malabo sapagkat may proteksyon si Benedicto sa kahit na anong uri ng elemento, mapaaswang man o anong elemento dahil sa suot na kwintas. Ang sagot ay naging malinaw nang mawala ang mga nakatarak na puntal, dala ng pamako at natunaw ng panig. Tumambad sa kanya ang katawan ng anak. "Benedicto!" Sigaw ni Agnes na tumatakbo papalapit sa mag-ama. "Salamat sa iyong pagpapalaya, Ama. Hindi ako biktima ng nilalang na ito, ngunit biktima ng malupit na digmaan."
Ang aking puwat at galit ang nagtulak sa akin upang maging isang ganap na halimaw. Salamat sa iyo. Malaya na ang aking kaluluwa. Saad ng naglalahong si Benedicto. Niyapos ni Paeng ang tumatangis na si Agnes. Benedicto, mahal ko. Anong nangyari? Bakit mo ko iniwan? Hindi mo man lang nasilayan at nahag ka ng iyong anak. Bakas din sa mukha ni Benedicto ang lungkot. Sinubukang punasan ang mga luha ni Agnes, ngunit tumagos ang kanyang mga kamay. Patawad, dahil binali ko ang aking pangako, mahal ko. Palagi kang nasa aking puso. Mahal na mahal kita. Sa puntong iyon, tuluyan nang naglaho ang kaluluwa ni Benedicto. Naiwang tumatangis sila Paeng at Agnes. Hindi makapaniwalang sa ganong sitwasyon nila muling masisilayan si Benedicto. Masakit kay Mang Paeng na wala man lang katawang pinaglalamayan at hindi nabigyan ng maayos na libing ang magiting at matapang niyang anak. Dinampot niya ang kwintas sa lupa. Plano niyang ilibing ito at magsisilbing katawan at alaala ng kanyang anak. Sino mang mag-aakala na ang tinuturong kaalaman laban sa masasamang elemento ng kadiliman magagamit sa anak na ang kaluluwa naging isang nilalang na banta sa kaligtasan ng lahat. Masakit mang tanggapin na wala na si Benedicto, ngunit kailangang magpatuloy ang gulong ng buhay. Ang anak nila ni Agnes ang magsisilbing alaala at panibagong lakas na iniwan ni Benedicto. Magulo at malupit man ang sitwasyon ng digmaan, kung saan ang bayan ay patuloy na inilalaban ang kalayaan, hindi ito magiging dahilan upang tumigil ang pakikibaka sa buhay. Hanggat may buhay at araw na nasisilayan, may bagong pag-asang tatanawin sa bawat bukas na hinaharap.